blessed evening to everyone. Welcome to River of God, Marilao Midweek Service. Ako nga pala ang inyong Sister May, ang siyang naatasan na magbababa ng salita ng Diyos ngayong gabi. Bago ako magsimula, manalangin muna tayo. Father God in heaven, we thank you so much for this night. Thank you, Lord, for this opportunity na ibinigay niyo sa akin, Panginoon. Holy Spirit, lead me, use me. Lord, ikaw magbaba ng maraming revelation sa akin, O God. We pray, Father God, ang lahat ng mga karinig na inyong salita, Lord. Bless mo, Panginoon. Na Lord, ang lahat ng mga maririnig namin, Lord, manggagaling sa iyo at magamit namin ito, Lord, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon. We entrust everything unto you, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. So, this evening, ang ating topic is the parable of the barren fig tree. So, sa Tagalog, ang talinhaga ng puno ng igos. So, before that, babasahin ko muna siya. So, makikita natin siya sa Lucas chapter 13 verses 6 to 9. Ang talinhaga ng puno ng igos. Sinabi pa sa kanila ni Jesus, ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga nasa susunod na taon. Kung hindi pa, saka na ninyo ipaputol. So sa English naman, so we'll read this in English version. So then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. So, makikita natin dito na dapat mayroon talagang bunga ang ating buhay as a Christian believers. So, hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga. Makikita natin dito, nababasa natin dito na dito sa yung fig tree represent sa atin, God's people, na binigyan ng Diyos ng maraming pagkakataon upang magbago at mamunga ng mga mabubuting gawa. So, di ba, so hinahanapan tayo ni Lord ng bunga. Nung tayo ay nagsisi at tumalikod na sa ating mga kasalanan, tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. So, ang hinahanap ni Lord sa atin ay yung result or yung outcome ng ating salvation. So, naghahanap siya ng bunga. Naghahanap ng bunga ang ating Diyos. So, mayroong changes sa ating buhay. Dapat ganun na makikita ng ni Lord na may mga changes, mayroong pagbabago sa ating life, kumbaga change life. Dito nga sa mababasa natin sa
2 Corinthians chapter 5 verse 17 na sinasabi dito na kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, ganyan tayo as a Christian, dapat may makikita sa ating buhay ang mga changes, ang pagbabago. So, maging di ba pag tayo ay naging Kristiyano na accept na save na tayo, na accept natin si Jesus as our personal Lord and Savior. Kumbaga ang pagbabago ng ating buhay is gradually or proseso yan na unti-unti tayong hindi yung sa isang ano lang natin natulog tayo ngayong gabi, then pag umaga nagbago tayo, hindi ganon. So kumbaga gradually ang ating pagbabago. So yun ang mga isa sa mga hinahanap ni Lord, ni God sa ating buhay as a Christian believers, yung result ng ating salvation, yung outcome ng ating salvation. Ang sunod is yung fruit of the Holy Spirit. So dapat makikita din sa atin yung bunga ng banal na espiritu. So dito sa Galatians chapter 5 verse 22, sinabi din dito na subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan, yung ano din yung kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yun, isa din yun sa fruit of the Holy Spirit. So dapat nandyan sa atin yung bunga ng Holy Spirit. So minsan hindi man tayo perfect, nahuhulog din, pero dapat agad-agad ay pulutin natin. So wag tayong magstay doon sa, halimbawa pag galit tayo, wag tayong magstay na galit pa rin tayo hanggang damag or hanggang mag-umaga, or patagalin pa natin yung galit kasi we are already Christian believer. So dapat yung fruit of the Holy Spirit ay nandito palagi sa atin. So ang next is yung bunga ng paglilingkod. So are we serving God? So paano ba natin ginagamit ang ating mga bunga? Mga mabubuting gawa. Tayo ba ay gumagawa ng mabuti sa iba? So nagbabahagi ba tayo ng sinishare ba natin si Jesus sa ibang tao, or lahat ng mga mabubuting gawa yan ay resulta ng ating bunga. Dati hindi mo talaga makikita sa akin yung mga bunga na yan. Totoong oo, Christian ako, pero hindi makikita sa akin yung mga bunga na yan. Hindi pa rin ako magawa ng mabuti sa ibang tao. Even lulubog lilitaw pa rin ako sa church dati. Even yung pagbibigay ko ng tithes, lulubog lilitaw din. Pero malaking impact talaga sa buhay ko itong gawain namin na 7 a.m. at saka 7 p.m. prayer and discipleship. Kasi syempre naman everyday kang makakarinig ng Word of God, everyday kang makarinig ng mga patutuo ng mga ka-sister mo, mga ka-brother mo. So grabe talaga yung impact ng prayer and discipleship sa buhay ko. At even yung
pagbabasa ko ng Bible dati for compliance only. Pero ngayon, glory to God, everyday na talaga. At saka lahat ng mga nababasa ko sa Bible, isinis sa pamuhay ko. Ginagamit ko talaga everyday. Even nga sa pagkukorek ko sa mga anak ko, minsan may mga nagawa silang mali, hindi maganda, pero by God's grace, kasi lahat ng mga Word of God na nababasa ko, ina-apply ko din sa mga anak ko. Hindi lang hindi lang sa pagko-correct, kundi pati pa sa everyday pinapabasa ko sila ng Bible. Glory to God, at natututo na rin sila na mag-pray, mag-isa, marunong na din sila. At every night kasi nagpi-pray kami before kami matulog. So ang nagre-remind sa akin palagi ay yung bunso ko, si Emmanuel. At dati sobrang damot ko. Gusto ko lang palagi ako lang yung bibigyan. Take lang ako ng take, hindi ako nag-give. Pero ngayon, glory to God, kasi ang palagi nasa isip ko is it's better to give than to receive. So dati hindi ako gusto ng aking mga biyanan kasi sobrang damot ko. Pero glory to God, ngayon ako na yung paborito nila, kasi every time na pumupunta kami doon sa kanila, may dala talaga kami. Glory to God, kasi na-share ko rin yung blessings ni Lord sa kanila. Hindi lang sa family na asawa ko, kundi pati din sa family ko. So, dapat talaga may result, may bunga yung ating buhay Kristiyano. Kasi tayo yung magiging model sa mga tao sa paligid, especially sa ating family. Nakikita nila yung malaking pagbabago, especially sa akin, na malaki talaga yung binago ko. Glory to God, yun talaga ang pinapasalamatan ko talaga kay Lord. So kapag wala tayong bunga, darating yung time ng puputulin tayo, yung tatanggalin tayo doon sa ubasan, doon sa vineyard. At alam naman natin na ang sinisimbolo ng vineyard owner dito is si God, who rightly expect fruits from those He blesses. So syempre, di ba, pag once na may tinanim tayo, mag-expect din tayo ng bunga. So, ganun din si God. Kasi tinanim tayo ni God, dapat mamunga din tayo. So, dapat mamunga tayo ng yung result, outcome ng ating pagiging, ng ating salvation, yung fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng ating paglilingkod. So, dapat we serve God with all our heart. Gawin nating priority si God sa ating buhay. So, dito naman, the gardener, to represent Jesus, who nag-i-intercede sa atin, offering grace, and nagbigay sa atin ng another chance. Siya ang namagitan sa vineyard owner or kay God, at saka sa tayo sa fig tree. Kasi yung fig tree is tayo yun na God's people. So, siya ang nakiusap siya na wag mo nang putulin, bubungkalin niya muna yung palibot, lalagyan niya ng pataba. So, yung pataba ay yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, or yung pagbabasa natin ng Bible everyday. Yung ating prayer, ganun. Binigyan tayo ng chance nakiusap si Jesus para mabigyan tayo ng chance ni God, or yung vineyard owner. So,
Ang bunga naman dito, yun yung kanina na tinalakay ko kanina sa first part ng nilakay sa first part kanina yung result, outcome ng ating salvation, yung fruit of the Holy Spirit, tapos bunga ng ating paglilingkod. So, dati, wala talaga sa heart ko yung paglilingkod even nung college pa ako. Kasi palagi kaming tinatawag doon sa harapan para, kumbaga, pinagpipray kami na ikinukumit namin yung aming buhay. Pero, parang labag sa aking kalooban. Pero, anong umuwi kami dito ng Mindanao kasi matagal na assign yung asawa ko doon sa NCR sa Quezon City. So, nagtagal din kami sa Marilao. Nung umuwi kami dito, yun, napagdaanan ko yung mga trials sa buhay, especially yung sakit. Ang dami kong napagdaanan na sakit. But glory to God na overcome ko at na nakalaya ako sa mga ganong mga karamdaman. So, ngayon, I'm serving God with all my heart. I'm a Sunday school teacher dito sa aming church, sa Amazing Grace, dito sa aming church. So, glory to God. Kasi, ginamit ako ni Lord at ito yung nakakapagbahagi ako ng salita ni Lord sa pamamagitan ng Sunday school lessons namin every Sunday, at hindi lang yung mga ka-churchmate ko ang nakakarinig ng word ni God, kundi pati yung mga tao na nakapaligid, mga kapitbahay ng church namin dito. So, glory to God kasi ginamit niya yung buhay ko. Yun talaga ang malaking pinapasalamatan ko. Malaki din ang naitulong, malaki din ang impact ng River of God sa akin, sa buhay ko, at even sa aking family. At lalo-lalo na ngayon na sa pag-serve kay God. So, wag natin antayin pa na darating yung time na puputulin na talaga tayo doon sa ubasan, sa vineyard na yun. Kasi ayaw ni Lord na magiging baog tayo. So, we need to be fruitful. We are created to be fruitful. So, sa conclusion, ang leksyon mula sa barren fig tree ay isang babala at paalala na dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at paggawa ng mabuti. Hindi sapat ang magiging bahagi lang tayo ng church. So dapat ay mayroong pagbabago sa ating puso at especially sa ating kilos. So gaya ng puno ng igos, tayo ay inaasahang magbunga, at kung hindi ay maaaring dumating ang panahon ng pagpuputol o pag-uukom. So, wag na nating antayin yun. So, yun lang po. Glory to God. At God bless everyone.